Samantala, sa kanilang ika-28 taong anibersaryo, nagpakitang gilas ang Presidential Security Group ng kanilang mga task and responsibilities sa ating Head of State, ang ating Pangulo. Narito ang report ni Rocky Ignacio. Ilan lamang ito sa eksena ng kahandaan ng Presidential Security Group para protektahan ng pamunuan at unang pamilya. Bahagi ito ng ika-28 founding anniversary ng PSG na dinaluhan ni Pangulo Aquino sa Malacanang Park. Saludo ang Pangulo sa dedikasyon ng PSG na tiyakin ang katatagan ng bansa sa pagtiyak ng kaligtasan ng pinuno at unang pamilya. Ayon sa Pangulo, nakasentro na ang tungkulin ng PSG na protektahan ang interes ng bansa kumpara sa umano'y nakalipas na ilang dekada. Yung dating namuro sa bansa na naging Pangulo mula 1964 hanggang 1986, nandito siya ng halos 22 taon, parang isang generasyon na. Kung ba ang klase kultura ang kanyang naitaguyod? O pati ba naman mga simpleng kakrabitan ay pinagkakainteresan pa? Dito pa lang po, malinaw na ang pagkakaiba. Sila para sa sarili, tayo po para sa kapwa. May tema na 28 taong matapat na paglilingkod sa Pangulo tungo sa mapayapa at maunlad na bansa. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy ang reforma at modernisasyon ng PSG. Dariyan kayo, karamay ko kayo. Kung dati, ilan lang kami humaharap sa mga panganib na ito, ngayon kasama ko kayo, kabilang pa ang 70%, o di ba baba, sa 70% ng populasyon ng bansa. Kasama na ang iba na hindi po nagtiwala sa atin ng eleksyon, pero ngayon kakampi na. Ngayon pa ba po paghihinaan ng loob? Tiwala tayo na sa tulong ng Diyos ay laging maging ibabaw ang tama. At ito man ang itinadhanang estado ng bansa ngayon, matid natin ito rin ang pagkakataon nating makapagatid ng positibo at permanenteng pagbabago sa bansa. Ito ang pag-asa at tsansa nating hindi na ipamana pa sa susunod na salinlahi ang mga dinatan natin problema. Formal na rin ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa PSG na sa nakalipas na 3 taon ay tinulungan siyang gampanan ng mandato na ipinagkaloob ng bayan. Hinikayat rin ito lahat ng miyembro na huwag mag-atubiling lumapit sa kanya sa panahon ng pangangailangan. Sa bawat kasapi naman ng PSG, kilala naman ninyo ako. Trato ko sa inyo, rito hindi kayo mga tao ko, kundi kasamahan. Isang pamilya, nakaramay ko sa hirap at sa ginawa, kahit kadalasan ay di lang puro sa hirap lang tayo nagsasalo. Ngayon, bilang ama ng bayan, kung mayroon kayo suliranin, dapat malaya kayong sumangguni sa akin. At doon, inatasan natin ang ating buting group commander, 10 ng ating mga opisan, pati na ang ating mga non-commissioned officers, na dapat tugunan ang inyong mga pangangailangan at sa abot ng ating kakayahan ay matulungan kayo. Pinasalamatan naman ni PSG Commander Commodore Raul Ubando ang Pangulo sa tiwala sa harap na rin ng malalaking pandaigdigang pulong na idarao sa bansa kasama na ang APEC Leaders Summit sa 2015. The group, aside from the daily task of securing the President, the seat of government, and his immediate family, is also in the process of preparing for major security operations relative to the upcoming World Economic Forum in May this year and the Asia-Pacific Economic Conference in November next year, wherein 20 heads of states and governments are expected to attend. Kasabay na okasyon ang pagpaparangal sa mga natatanging kagawad ng PSG, tinanggap ni Lieutenant Colonel Anthony Coronel, Commanding Officer Presidential Escorts ng Presidential Medal of Merit. Si Major Ian Noel Ignes ang nakakuha ng The Security Task Action Group of the Year at si Major Ray De Lima, Presidential Intelligence Company bilang Organic Officer of the Year. Kinilala rin ng PSG ang mahalagang tulong ng MMDA para sa kabuuang accomplishment ng kanilang mga misyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.